Isang uri ng halamang madalas mo nang nakikita, pangkaraniwan na sa ating mga mata, ay maaaring maging dahilan pala upang makasumpong ka ng kayamanang hindi mo inaakala. Dahil sa mga puno pala ng halamang ito ay may mga diamanteng maaaring makuha o mamina. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin kung ang halamang ito nga ba ay maaaring nakikita mo na at maaaring magpayaman pa nga sa iyo. Ang puno ng halamang kung tawagin ay Pandanus candelabrum. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang Pandanus o pandan ay isang klase ng halaman na mayroong mahigit sa 750 klase. Sila ay minsay may liit at mayroon din namang tumataas at lumalaking puno. Sila ay kadalasan ding animoy puno ng palmera na nabubuhay sa mga subtropical na klima. At kadalasan pa nga, ang mga klase nito ay matatagpuan sa mga gilid ng dagat o dalampasigan sa mga bansang kagaya ng Pilipinas, Malaysia at Madagascar. Ang Pandanus ay kilala rin sa mga katawagang screw pine, chandelier tree, screw palm dahil sa ang mga tinik nga nito ay napakarami sa gilid ng mahahaba nitong mga dahon. Gaya ng pandan na kapamilya nito, marami ring pakinabang ang puno ng Pandanus candelabrum. Madalas ngang kinukuha ang dahon nito kapag matured na upang lalahin at gawing banig o kaya ay bayong o di kaya naman ay gawing dingding at bubong sa mga bahay. Mainam ring source ng fiber ang Pandanus sa paggawa ng mga tela. Mayroon din namang uri nito na Pandanus tinctorius na mayroong malaking mga bunga na kulay orange at maaaring kainin kapag nahihinog na. Subalit maliban dito ay iilan pa lamang ang nakababatid na ang puno pala ng Pandanus candelabrum ay isang indicator plant na ang ibig sabihin ay maaaring magsilbing gabay o palatandaan. Ang mga rare na uri ng pandan, lalo na nga ang Pandanus candelabrum, ay nadiskubre at nalamang nabubuhay pala o tumutubo lamang sa mga bato na mayroong tinataglay na diamante o mga diamonds. Ang halamang ito ay madalas nabubuhay sa mga lugar na mayroong lupa na mayaman nga sa kimberlite, isang klase ng igneous rock na madalas nabubuo lamang sa ating earth crust na naglipa na lamang sa lupa bunga ng mga volcanic eruptions o pagsabog ng mga bulkan na maaari ring dahilan upang maitulak o mapush nito ang iba pang mga mineral tulad ng diamonds na nakadikit dito. Ayon pa nga sa pag-aaral ni Stephen Haggerty, isang mananaliksik buhat sa Florida International University, ang halamang Pandanus ay tumutubo lamang sa kimberlite-rich na mga lupa na mayaman nga at mataas sa level ng magnesium, potassium at phosphorus. Dagdag pa niya na sa 6,000 example o mga lugar na tinubuan ng puno ng Pandanus, 600 dito ang maaaring nagtataglay ng mga diamante o diamonds at ilan pang mga miniminang mineral tulad ng copper. Ang pagiging diamond spotter ng halamang Pandanus ay matagal na palang ginagamit ng mga nagmimina, kahit pa nga noong panahon ng medieval era. Subalit hindi ito indikasyon na lahat ng makikita nating puno ng Pandanus ay mayroong mineral o diamanting naroon. Kaya naman kapag makakita ka nga ng puno ng Pandanus ay mag-isip ka na, dahil maaaring mayroon ngang diamante na sa puno nito ay maaaring makita o di kaya naman ay mamina na maaaring iyong ikayaman.
Hindi ba't nakamamanghang mayroon palang mga diamante o mga diamond spotted plant na kagaya ng pandanus? Mga kakaibang halaman lamang sa paligid at napakarami palang gamit at pakinabang. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Ano nga ba ang hatid sa'yo ng alaga mong aso? Kasakasama sa buhay? Bantay sa ating tahanan, proteksyon sa mga masasamaang loob, o nagsisilbing tagahatid ng sigla at saya sa ating pang-araw-araw na buhay. Subalit kung minsan ay nagdadala ito ng biglaang pagyaman, katulad na lamang ng asong ito na si Copper. Mayroon ka bang alagang aso? Kung gayon, ilan naman ang mga ito at ano ang kanilang mga pangalan? Batid ko na karamihan sa atin ay natural ngang mga dog lover, dahil sino nga ba naman ang hindi maaaliw at mapapamahal sa mga masunurin at asong malalambing. Ang mga aso ay madalas kasama natin sa araw-araw. Isa sila sa mga hayop na madaling turuan at alagaan. Kaya naman madalas nga sila ang ginagamit ng mga sundalo bilang K9 o di kaya naman ay lead sa mga performance sa mga shows. Subalit minsan ba ay napuna mo ang alaga mong aso? Napawang kakaiba ang kilos na minsan nga ay hilig nila ang pagkukutkot sa mga basura o sa lupa, lalo na't alam nilang mayroong naaamoy na bagay na doon ay maaaring nakabaon o nakatago. Kagaya na lamang ng asong si Copper, buhat sa bansang Brazil. Isang treasure hunter ang kaniyang amo, kung kaya naman nakasanayan na nito na tumulong sa paghahanap ng mga antigong bagay kagaya ng mga antique jars at mga sinaunang mga kagamitan na nakabaon sa lupa. Subalit isang araw ay sa isang puno ng palm tree siya nagkukutkot at animoy mayroon siyang naamoy roon. At dahil imposible naman o malabong mangyari na mayroong ginto o mga mineral o mga mahalagang bato na doon ay nakatago, kung kaya naman kahit pa nga pinipilit ni Copper na kutkutin ang puno nito, ay sinubukan pa rin nilang gamitan ng metal detector. At laking pagtataka nga nila na doon ay may nadetect na mayroong kakaibang metal ang sa puno ng palm tree ay nakabaon. At dahil mahirap putulin o butasin ang puno nito, ay kaagad nga din silang nawala ng pag-asa. Subalit ayaw talagang umalis ng asong si Copper sa punong ito, na animoy siguradong sigurado siya na may kakaibang bagay na doon ay nakatago. Kung kaya nga, ipinagpatuloy nila ang pagbubutas sa punong ito at laking gulat nila sa kanilang natagpuan. Doon ay mayroong isang bugkos ng tela na bumabalot sa mga mumunting bagay. At bumungad nga sa kanilang mga mata ang mga gintong kwintas, singsing, hikaw, barya at mga pulseras na yari sa purong ginto. Isang discovery na nagpabago sa kanilang buhay sa tulong ng asong si Copper. Sadyang ang nakabibilib ang mga aso ang kanilang pagmamahal at katapatan na walang kaparis.
Kung kaya nga marapat na suklian din natin sila ng pagkalinga at pag-aaruga. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot. Lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam. Dito yan sa Best Tara TV. bes, sabay-sabay tayo na matuto. Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak sa linya ng panibagong dunong. Mga bagay na